lang ang gamot. What's up sa inyo mga kanoo? For today's video, ito after 20 days mula nung nakuha natin tong ibon na to, ito sariling ibon na natin to, kay pareng Idol Reggie Cruz Lock and Aviary. Alright? So, ito mga kalapats, i-reveal ko na. Nung nakaraan kasi, yung kay ano yun, yung kay Pare Asan, yung dalawa mga kalapatids, yung Imbrek saka yung Victor Kaingat. Ito naman mga kalapatids, ito naman yung niregalo sa atin ni Idol Reggie, paring Reggie, right? Para sa inaanak niya. So, di na uso ngayon ng ano, no? Kalapati na lang, pwede ng pangregalo. So, ito mga kalapatids is possible, parang ano 60% hen, 40% kak mga kalapatids. Itong ibon na to, kulay pula, young birds nakuha natin kay Pare Reggie. Ayan, no? Victor Kaingat din sa Roy Dilla ang line nito mga kalapatids. Ito yung kanyang pakpak. So may puti yung kanyang ano, pakpak. Ayan, may tatlo dito sa kaliwa na part na suksok. Tapos dito sa kanan na part, ayan, merong isa. Ito, puti ito. Ayun, may konting ano pa nga sa dulo, yung puti. Oh, hindi lang nagtuloy. Tapos red bar siya na malinis mga kalapatids. So di ko pa maano gender yung ibon kung kak talaga siya or hen. Kaya lang based sa ilong niya sa ulo parang hen. Pero sa katawan niya, dahil nga malaganda yung katawan niya, nagmumukha siyang kak mga kalapatids. So ito yung ibon na to, gagawin natin siyang breeder. Di natin siya tuturuan dito sa loft natin. Meron tayong ipapares dito, pula din mga kalapatids, galing din sa kumpare ko. Para sa ganon, magkaroon man sila ng resulta yung mga anak nila. So hindi na tayo agad malilito kasi dito lang umiikot yung pula na ilalabas natin sa susunod, siguro pang ano na 2025. Kasi nga medyo young bird pa to, pagugulangin pa natin siya ng konti. Ito pa kagandahan sa kalapati na ito mga kalapatids, oh. May marking siya dito sa may barting ulo. So may puti siya dito, sayang lang nagbuo saan ng gano'n, no? Nagmukhang helmet. O, diba? Para safe siya kapag ano, pagka lumipad. Mauntog man, masalpok man, safe na safe doong ibon. So, ito siya, kulay pula mga kalapatids. Ay, papalis natin dito, nandun sa taas, pinang-motivate ko pa sa mga pinanlalaban natin ngayon sa South mga kalapatids, ano? Kasi nga, actually, ngayong araw, Miyerkules, nag-midtos pala kami. So, nagsakay tayo ng ano mga kalapatids, ng 5. Kompleto naman. Yung isa kasi, hindi ko na sinakay kasi na-late ngayong uwi. Hagis ko na lang yan siguro sa Biyernes kung maganda yung panahon mga kalapatids. Pero medyo malapit na. Hindi na tulad yung kanina na toss natin. So ito yun yung bala kay Pares, yung pula na galing kay Pare Derek, ay Pare Bry Rolop Official. Kasi meron siyang red checkered na niregalo kay Ikong. So dahil nga magko-combine na kami ni Ikong, so ito na yung balak naming ipares doon. Alright? Para same na pula. Same din na nagpo-produce talaga ng mga pangmalakasang kalapate, o di ba? Na magagamit natin. So, ang ganda ng katawan nito, bultong-bulto, bata pa lang. Oh. Ang ganda ng katawan nito mga kalapatids. Saka ang kinis nito. Lalo na ito kapag nagbihes, kapag naglugon na to, ito lilinis pa lalo. Lalo kapag na-maintain na yung paligo. Ang kinis nitong kulay pula. So, halos light na lang yung makikita natin na ano, na pagka-red niya rito mga kalapatids. So, gandang ibon, no? Salamat ulit kay Pare Reggie sa napakagandang regalo. So ano rin to, line nito, Victor Kaingat saka Roy Dilla. Pero yung isa, yun ang pinakamatindi mga kalapatids. Kasi dalawa nga yung regalo sa atin ni Idol Reggie. Ito kukunin ko lang mga kalapatids, ano? Papakita ko sa inyo, ano? Alam niyo yun kasi napanood ko din sa vlog ni Pare Reggie na na-content niya na yung ibon na yun. So talagang pang breeding materials yun mga kalapatids. Kasi nga puro pinapapuro niya yung ibon na yun. Ito kukunin natin. So ito naman yung isa na niregalo sa atin ni Pare Reggie. Alam ko napanood yun rin sa vlog, napapyawan din natin ito na ano na pinakita nung sumugod tayo nung gabi nung abangan ng PU Duran sa PHA. So itong isa na to, puro to mga kalapatids, ano? Purong Badenbroek. Alright? So ang linyada nito mga kalapatids is yung parents galing kay Judsi, yung mga nagma-MacArthur line. So possible hen na talaga to, base pa lang sa size ng ibon. Ito blue bar to mga kalapatids. Kung napanood nyo to kay Pare Reggie, ito yung nag-title ata sila nila JJBK ng flower base. O di ako nagkakamali mga kalapatids.
Basta may something, may flower sa ulo, saka sa ano. So, ito, double puyo, mga kalapatids. Katindi, naglulugo, no? Double puyo itong ibon na to. Crested siya, tapos may puyo pa. O, di ba? Ito yung kanyang puyo sa may taas, pero tawag din crested eh. Yun dito na sa may batok. Tapos yung baba, ito naman o, yung puyo. Ayan, nakita nyo parang may flower nga siya dito sa parteng liig ng side. Ayan, na part. O, ayan o. O, hindi yan dinikit. O, hindi yan o. Hindi natatanggal yan o. Nakagano no, nakapaikot yung kanyang ano, nakapaikot yung kanyang yung balahibo niya rito. So, kaya nakaisip na rin tayo ng papangalan dito dahil nga sa kanyang markings. Ayan, pwedeng puyo line. Kasi alam naman natin na pure siyang Vandenbroek. Pero syempre, papangalanan natin siya. Pwede ring flower pop girl. Tingin mo Maki, ano mas maganda? Puyo or flower pop girl? Flower pop girl. So, flower pop girl na lang. So, ito ba young bird din to mga kalapatids. Hindi pa natin siya magagamit as of now. Pagugulangin pa natin siya siguro hanggang mga 6 months. 6 to 7 months. So, ano siya? Apple body. So, hindi siya kalakihang ibon. Gawa nga ng pag-i-inbreed ni Pare Reggie dito sa linyada na to. So, pinipreserve niya yung lahi nito mga kalapatids. Kaya nag-i-inbreeding siya. So, for breeding materials talaga itong mga ibon na to. Ayan, hindi sila sanay nahawakan, no? Kasi hindi ko gano'y nahawakan. Ito na nga, naka-PHA ito. Na, maski isa kanina yung pula natin na isa, mga naka-PHA yun mga kalapatids. So, gandang ibon na ito. Parehas possible hen yung nakuha natin. Pero laki nun eh, oh. Baka mag-cock mga kalapatids. So, ganda na ito. Sana meron tayong mahanapan o na soon may papares natin dito sa flower pop girl natin na linyada mga kalapatid. So, crested na meron pang puyo. So, yun yung bagbis niya. Hindi ganun kahaba kasi nga small hen lang siya mga kalapatid. So, ayan. Paparesa na lang natin siya, sabi ni Pare Reggie na medyo mas malaki, medyo saktong size para yung mga anak nila. Kung kukuha tayo ng panlaban ha, para yung magiging offspring mga anak nila na lalaban, medyo sakto lang din. Kasi dito sa amin, hindi akma yung mga kalapatids eh. Yung sobrang lalaking ibon. Yung dapat dito yung saktuhan lang, yung mga size lang nila nugnog. Yun yung, hindi dahil nanalo si nugnog sa akin. Kasi yun ang sa tingin kong kayang-kayang lipadin ng ibon, lalo kapag sa sa mga bundok, tapos sa mga nakikipagkarerahan sila sa palkon. So makakaiwas sila kasi nga hindi naman siya ganong kalakihan. Right? Kasi yung mga based din sa mga dati kong karera, training, yung mga malalaki kong kak, so nawawala sa training pa lang. So, kaya hindi rin dito advisable na mag-breed ng sobrang laki. So, sakto lang to Pare Reggie. So, sabi niya hindi to nabansot. Talagang sa sobrang inbreed lang. Kasi katawan niya, may kita mo naman, bilog na bilog. Oh, pero yung size niya, maiksi yung katawan mga kalapatids. So, sakto lang to dito sa amin. Kasi nga dito sa amin is, alam nyo na, kahirap ng karera, di ba? Kaya dapat talaga pipili rin tayo, hihipo rin tayo ng mga tamang breeder na kailangan nating i-breed. Hindi lang basta breed ng breed para hindi sayang ang gamot.